Sa gitna ng Washington, D.C. ay nakatayo ang isa sa mga pinakabantay na gusali sa buong mundo, ang White House. Ngunit gaano nga ba talaga kahigpit ang seguridad nito? Mula sa mga lihim na bunker sa ilalim ng lupa, mga sniper sa bubong, advanced surveillance systems, hanggang sa mga depensang hindi alam ng karamihan, tuklasin natin ang security measures na ginagamit upang protektahan ang tahanan ng Pangulo ng United States. Pero bago natin simulan ang talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Infrared sensors. Sa umaga, tila mga puno lamang ang makikita sa paligid ng White House. Ngunit kapag sumapit ang gabi, ibang kwento na ang nangyayari sa likod ng mga eksenang hindi nakikita ng publiko. Bukod sa mga kamera at armored security guards, gumagamit ang security network ng White House ng iba't ibang advanced sensors na dinisenyo upang matukoy ang anumang kahina-hinalang galaw sa loob at paligid ng compound. Ang layunin nito ay madaling makita ang anumang posibleng banta bago pa ito makalapit sa mismong gusali. Ayon sa mga ulat tungkol sa seguridad ng White House at ng United States Secret Service, bahagi ng defense nito ang paggamit ng mga technology na kayang mag-monitor ng malalawak na lugar sa anumang oras. Dahil dito, hindi sapat ang simpleng pagtatago sa dilim o sa likod ng mga halaman upang makaiwas sa pagmamatyag ng mga security system. Ang buong lugar ay protektado ng magkakaugnay na mga sensor, surveillance equipment at alert systems na tuloy-tuloy na nagbabantay. Kapag may natukoy na hindi pangkaraniwang kilos, maaring maalerto ang mga security personnel sa loob lamang ng ilang segundo. Nakakatuwa man isipin, hindi lahat ng alarms ay dulot ng tao. May mga pagkakataong mga ibon, squirrel o iba pang maliliit na hayop ang nagiging dahilan ng biglaang pag-alerto ng mga tauhan ng seguridad. Ngunit para sa kanila, mas mabuting mag-ingat sa bawat signals kaysa baliwalain ng isang posibleng panganib. Dahil sa kombinasyon ng tao at makabagong technology, nananatiling isa ang White House sa mga pinaka-secure na gusali sa buong mundo. Surface-to-air missiles. Hindi lamang lupa ang binabantayan ng White House, maging ang kalangitan sa itaas nito ay sakop ng isa sa pinakamahigpit na security zones sa Estados Unidos. Dahil sa kahalagahan ng White House bilang tahanan at opisyal na tanggapan ng President ng Amerika, mahigpit na kinokontrol ng mga security ang airspace sa paligid ng Washington, D.C. Ang mga pilot ay kailangang sumunod sa mga special na regulation at itinakdang route upang maiwasang makapasok sa restricted airspace. Kapag may sasakyang panghimpapawid na lumabag sa mga patakarang ito, agad itong natutukoy ng radar at iba pang monitoring systems. Karaniwan itong sinusubukang kontakin ng air traffic controllers at mga securities upang alamin ang sitwasyon. Kung hindi tumugon ng pilot o patuloy na lumapit sa ipinagbabawal na lugar, maaring magsagawa ng mas seryosong hakbang ang militar. Sa nakaraan ilang beses nang nagpalipad ng fighter jets ang Estados Unidos upang harangin at samahan palabas ang mga aircraft na aksidenteng o sadyang pumasok sa restricted airspace. Hindi inilalabas ng gobyerno ang exact detail ng lahat ng defense na nakapaligid sa White House. Gayunpaman, kinumpirma ng mga opisyal na may nakahandang air defense capabilities sa rehiyon upang protektahan ang kabisera laban sa mga banta mula sa himpapawid. Sa madaling salita, bago pa man makalapit ang isang potensyal na banta sa White House, malaki ang posibilidad na nalaman na ito ng mga sensor, radar at defense network na nagbabantay sa air defense. Drone-proof technology. Noong early 2015, nagulat ang mga authority nang may isang maliit na drone na bumagsak mismo sa loob ng White House. In the pre-dawn darkness, Secret Service officers combed the White House grounds after this drone crashed into a tree on the South Lawn at 3 a.m. Ayon sa mga ulat ng mga autoridad sa United States, hindi agad ito natukoy habang nasa airspace, bagay na nagdulot ng malaking alarma sa seguridad. Bagamat napatunayang hindi terorista o kriminal ang may-ari ng drone, naging mahalagang babala ang insidente. Ipinakita nito na habang mahigpit ang kontrol sa mga airplane at helicopter, may bagong uri ng banta na kailangang paghandaan. Mula noon, malaki ang naging pagbabago sa anti-drone capabilities ng White House at iba pang sensitibong pasilidad ng gobyerno. Gumagamit na ngayon ang mga security agencies ng mas advanced na radar, radio frequency detectors, at iba pang technology na mabilis matukoy ang mga drone bago pa man makalapit sa restricted airspace. Mayroon ding mga special na unit na nakatuon sa pagsubaybay sa mga unmanned aircraft. Sa panahon kung kailan ng isang maliit na drone ay maaring magdala ng kamera
surveillance equipment o iba pang kagamitan, naging mahalagang bahagi na ito ng modernong seguridad ng White House. Vehicle barriers. Sa paligid ng White House, mapapansin ang iba't ibang bakal at concrete barrier na nakapuesto sa mga main entrance at kalsada. Bagamat tila ordinaryong bahagi lamang sila ng disenyo ng lugar, isa sila sa pinakamahalagang defense ng compound. Ang mga barrier na ito ay ginawa upang pigilan ang mga sasakyang maaring gamitin sa mga pag-atake. Sa mataas na bilis, kahit isang ordinaryong kotse o truck ay maaring maging mapanganib na sandata. Dahil dito, maraming checkpoint at protective barriers ang itinayo upang matiyak na walang sasakyang basta-basta makakalapit sa mismong gusali. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang hinigpitan ang seguridad sa paligid ng White House. Pinalawak ang mga restricted area para sa mga sasakyan at maging sa mga pedestrian upang magkaroon ng dagdag na distansya sa pagitan ng publiko at ng pangunahing gusali. Maaring hindi sila kasing kapansin-pansin ng mga missile system o high-tech sensors, ngunit araw-araw silang nagsisilbing tahimik na depensa laban sa isa sa mga pinakakaraniwang uri ng security threat. Food testers. Ayon sa mga ulat tungkol sa Presidential Security Protocols, dumaraan sa mahigpit na pagsusuri ang pagkain na inihahain sa President ng United States. Mula sa pagkuha ng mga sangkap hanggang sa paghahanda ng mga pagkain, maraming proseso ang nakalaan upang mabawasan ang anumang panganib ng contamination or sabotage. Mahigpit ding sinusuri ang mga taong may access sa presidential kitchen. Ang mga chef at iba pang staff na naghahanda ng pagkain ay dumaraan sa masusing background checks at security clearances bago sila payagang magtrabaho sa White House. Bagamat maraming opinions tungkol sa paggamit ng mga food taster ng mga president, kakaunti lamang ang opisyal na impormasyong inilalabas ng gobyerno tungkol sa eksaktong mga pamamaraang ginagamit nila. Ang malinaw lamang ay kabilang ang kaligtasan ng pagkain sa pinakamataas na priority ng presidential security. Sa isang lugar kung saan bawat detalye ay mahalaga, kahit ang isang simpleng pagkain ay itinuturing na bahagi ng mas malawak na sistema ng proteksyon na nakapaligid sa pinakamakapangyarihang opisina sa Amerika. Screening process. Ayon sa mga patakaran ng White House Visitors Office at United States Secret Service, ang mga nais bumisita ay kailangang mag-submit ng request ng ilang linggo bago ang nakatakdang tour. Ang maagang pagpaparegister ay nagbibigay ng sapat na oras para sa kinakailangang security screening. Bago i-approve ang isang pagbisita, chinecheck ng mga authority ang information ng mga bibisita upang matiyak na ligtas silang papasukin sa isa sa mga pinakamahalagang gusali ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit mas mahigpit ang process kumpara sa karaniwang tourist attraction. Pag na-approve ang pagbisita, hindi pa rin nangangahulugan na bukas ang buong White House para makita ng publiko. Limitado lamang ang mga lugar na maaring puntahan ng mga bisita, habang maraming bahagi ng gusali ang nananatiling sarado dahil sa mga dahilan ng seguridad at operasyon ng pamahalaan. Mayroon ding mahigpit na listahan ng mga ipinagbabawal na bagay na hindi maaring dalhin sa loob. Kabilang dito ang mga armas, mapanganib na kagamitan at iba pang bagay na maaring magdulot ng panganib sa mga bisita at sa mga opisyal ng gobyerno. Para sa karamihan ng mga turista, isa itong simpleng guided tour. Ngunit sa likod ng bawat pagbisita ay isang malawak na proseso ng pagsusuri at koordinasyon na naglalayong tiyaking mananatiling ligtas ang White House habang patuloy itong binubuksan sa publiko. Bulletproof windows. May mahigit 100 windows ang White House at marami sa mga ito ay bahagi ng mga opisina at pribadong lugar na ginagamit ng Pangulo at ng kanyang mga tauhan araw-araw. Dahil dito, matagal nang naging alalahanin ng mga security planners kung paano mapoprotektahan ang gusali laban sa mga posibleng pag-atake mula sa labas. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting nilagyan ng mas matitibay na ballistic resistant glass ang iba't ibang bahagi ng White House. Ang mga espesyal na salaming ito ay idinesign upang mabawasan o mapigilan ang pinsalang dulot ng bala at iba pang matitinding impact. Naging malinaw ang kahalagahan ng mga proteksyong ito matapos ang ilang insidente kung saan pinagbabaril ang White House mula sa malayong distansya. Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, napatunayan ng high security features ng building na kaya nitong magbigay ng mahalagang proteksyon habang binibigyan pa rin ng natural na liwanag ang loob ng White House. Sa madaling salita, ang mga bintanang ito ay hindi lamang para sa tanawin. Isa rin silang tahimik ngunit mahalagang bahagi ng depensa ng gusali. Guard dogs. Sa loob ng maraming dekada, umaasa rin ang United States Secret Service sa mga specially trained dogs upang tumulong sa pagbabantay sa isa sa mga pinakaimportanteng building sa bansa.
Karamihan sa mga asong ito ay mula sa mga breed na kilala sa kanilang bilis, talas ng pandinig at kakayahang sumunod sa komplikadong utos. Dumaraan sila sa matinding pagsasanay kasama ang kanilang handlers bago sila payagang sumabak sa aktwal na operasyon. Ang kanilang tungkulin ay hindi lamang habulin ang mga posibleng intruder. Ginagamit din sila sa paghahanap ng kahina-hinalang tao, pagsisiyasat sa mga lugar na may security concern, at pagtulong sa mabilis na pagresponde sa mga emergency. Ilang beses na ring napatunayan ng mga guard dogs ang kanilang halaga. Sa mga insidenteng may taong nagtangkang lumusot sa mga security perimeter ng White House, kadalasang kabilang sila sa mga unang rumisponde habang papunta pa lamang ang mga human security teams. Bagamat mababait sila sa kanilang mga handler, ibang usapan kapag may aktual na banta. Dahil sa kombinasyon ng kanilang bilis, lakas at pagsasanay, nananatili silang isa sa pinakamabisang bahagi ng security system ng White House. Roof security. Bahagi ng proteksyon ng White House ang mga specially trained counter-sniper teams ng United States Secret Service. Ang kanilang tungkulin ay bantayan ng paligid ng compound at mabilis na tukuyin ang anumang posibleng banta bago pa ito makalapit sa Pangulo o sa gusali. Minsan, makikita pa sila ng publiko sa bubong ng White House at sa iba pang strategic positions sa paligid ng compound. Ngunit kahit nakikita sila paminsan-minsan, malaking bahagi ng kanilang trabaho ay ang pagmamasid ng hindi napapansin. Karamihan sa mga miyembro ng mga unit na ito ay dumaan sa matinding pagsasanay sa marksmanship, surveillance at emergency response. Patuloy rin silang nagsasagawa ng regular na training upang matiyak na handa sila sa iba't ibang sitwasyon mula sa maliliit na security incidents hanggang sa mga seryosong banta. Sa isang lugar kung saan bawat segundo ay mahalaga, ang mga tauhan sa bubong ay nagsisilbing dagdag na security na laging nakatutok sa paligid ng White House. The Secret Service. Itinatag noong 1865, ang ahensyang ito ang pangunahing responsable sa pagprotekta sa Pangulo, Vice President, kanilang mga pamilya at iba pang mahahalagang opisyal ng pamahalaan. Ngunit higit pa sa nakikita sa telebisyon ang kanilang trabaho. Bago pa man dumalo ang Pangulo sa isang event, kadalasang nauuna na ang Secret Service upang suriin ang lokasyon, pag-aralan ang mga posibleng panganib, at ihanda ang mga emergency plans kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Habang nasa White House ang Pangulo, may mga ahenteng nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng compound. Ang ilan ay nakikita ng publiko, ngunit marami rin ang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena bilang bahagi ng malawak na security network. Patuloy rin silang nagsasanay para sa iba't ibang emergency scenarios. Mula sa security breach hanggang sa malalaking pambansang krisis, layunin nilang matiyak na handa silang tumugon anumang oras. Kapag bumiyahe ang Pangulo, kasama rin sa paghahanda ang mga medical teams, emergency equipment at koordinasyon sa mga lokal na awtoridad. Ang bawat detalye ay pinagpaplanuhan upang mabawasan ang anumang panganib. Sa huli, maaring ang White House ay protektado ng makabagong teknolohiya at matitibay na depensa. Ngunit ang pinakamahalagang sangkap ng seguridad nito ay nananatiling ang libu-libong lalaki at babaeng nagtatrabaho araw at gabi upang bantayan ang pinakamakapangyarihang opisina sa United States. At pinakamalaking depensa ng White House ay hindi lamang ang teknolohiya o ang mga armas na nakapaligid dito, kundi ang patuloy na paghahanda laban sa mga banta na maaaring dumating anumang oras. Dahil sa isang building may napakalaking papel sa kasaysayan at politika ng mundo, ang seguridad ay hindi kailanman natatapos at marahil iyon ang dahilan kung bakit nananatiling isa ang White House sa mga pinakaprotektadong gusali sa buong mundo.